Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, August 19, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Yun pala, wala na talaga siya. Alis Guo! Nakalabas na ng Pilipinas ayon sa source ni Senator Riza Ontiveros. Sino ang nagpatakas kay Guo? Tanong ng senadora. Ang transmission po ng Mpox ay through close contact or intimate contact. DOH, kinumpirma ang bagong kaso ng Mpox sa Pilipinas. Barko ng Philippine Coast Guard napinsala matapos banggain ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Mga Pilipino sa Lebanon pinalilikas na sa gitna ng tumitinding tensyon. Pinay Olympic gymnast Levi Jung Rui Vivar at kapwa gymnast dismayado matapos hindi umanong maimbitahan sa homecoming parade. At sa showbiz, A to Z at Zoe Broadcasting Network kasama ang Kapamilya Stars nakisaya sa Kapamilya Caravan sa Davao City. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Noong isang buwan pa, nakalabas ng Pilipinas at nagtungo ng Malaysia at Singapore ang kontrobersyal at pinaghahanap na alkalde na si Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Base yan sa mga dokumentong isiniwalat ni Senator Riza Ontiveros. Kamot ulo ang law enforcement agencies ngayon dahil base sa immigration records, hindi pa raw lumabas ng bansa si Guo. Nakalabas na ng Pilipinas ang pinaghahanap na sinibak na alkaldeng si Alice Guo o kilala rin bilang si Guo Huaping. Base sa mga dokumentong isiniwalat ni Senator Riza Ontiveros, noong July 18 pa nakarating sa Kuala Lumpur, Malaysia si Guo. Saka tumuloy sa Singapore kung saan nakatagpo ang kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong, kapatid na si Wesley Guo at ang isinasangkot rin sa Pogo operations na si Cassandra Ong. Yan ay sa kabila ng inilabas na arrest warrant ng Senado noong July 13. Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan. Para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Yun pala, wala na talaga siya. Dagdag ni Ontiveros, mukhang alam ni Guo kung paano makakalusot ng hindi makukunan ng larawan. Hindi po na-capture ang image niya dun sa CCTV. So dumaan or idinaan siya sa spots na hindi mahuhuli kahit yung video image niya. So baka may nagturo, tama po si Sen Grace, baka may nagturo sa kanya. Pero ayon sa Department of Justice, base sa records ng Bureau of Immigration, nasa Pilipinas pa rin umano si Guo. Nitong Biyernes ay personal pa umanong nanumpa si Guo sa notaryong si Attorney Elmer Galicia para sa isinumiti niyang counter affidavit. Pero hindi lubos na kumbinsido si Senator Sherwin Gatchalian. Si Guo Huaping ay pumunta sa kanya personally on August 14, 2024. So talaga hong may pinagloloko ho tayo dahil parang lumalabas at bumabalik at despite na mayroon pong arrest warrant ay hindi ho ito pinapansin at imbes lumalabas at bumabalik po sa ating bansa. Pinalutang naman ngayon ng ilang senador ang posibilidad na nakalabas si Guo sakay ng chartered o pribadong flight. Kaya't isa sa mga iimbestigahan ay ang listahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng mga flights noong July 18. We have to hold the BID responsible also for this fiasco. So I don't think nag-charter
itong si Mayor Alice Go sa NAIA, siguro nag-charter ng plane yan sa ibang maliliit na airport kung saan tahimik. Pag ikaw ay isang pasahero, gustong pumunta ng abroad, sakay ng isang chartered plane, hindi ka nadadaan sa proseso, hindi ka nadadaan sa immigration, diretso-diretso ka na sa gate. Sa ngayon ay bineberipika na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at DOJ ang mga dokumento at impormasyong hawak ni Ontiveros. Nitong buwan lang nang patalsikin ng ombudsman sa pwesto si Go bilang alkalde ng Bamban, Tarlac dahil sa pagkakadawit sa iligal na operasyon ng POGO. Kinumpirma ng Department of Health ngayong Lunes ang ika-10 at pinakabagong kaso ng Mpox o monkeypox infection sa Pilipinas. Nagpaalala rin ang ahensya sa mga preventive measure na dapat gawin laban sa banta ng virus. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Pero last week, nakadetect po tayo ng isang case ng Mpox. Iyan ang kinumpirma ni Health Secretary Dr. Teodoro Herbosa ngayong Lunes, kasunod ng anunsyo ng World Health Organization noong nakaraang linggo na isa ng public health emergency of international concern ng Mpox. Ayon kay Herbosa, nagpositibo nitong August 18 ng isang 33 taong gulang na lalaki mula National Capital Region. Walang travel history sa labas ng bansa ang pasyente, ngunit nagkaroon ng close at intimate contact 3 linggo bago makitaan ng sintomas, gaya ng pagkakaroon ng trangkaso, rashes sa muka, batok, likod, hita, kamay at paa. Hindi naman siya nag-travel. So community transmission ito. Nakuha rin niya sa kapwa Pilipino na dito. So yun ang ginagawa na ngayon. Kino-contact tracing siya para malaman kung saan yung mga possible cases na pinanggalingan. Kasalukuyan naman nang naka-isolate ang pasyente at minomonitor ang kanyang kondisyon. Ito na ang ika-10 kaso ng Mpox sa bansa mula sa 4 noong 2022 at 5 noong 2023. Ito rin ang unang kaso ng Mpox sa bansa matapos ang Global Health Emergency announcement ng WHO. Samantala, hindi naman iniaalis ng DOH ang posibilidad na lumobo pa ang kaso ng Mpox sa bansa, pero wala naman daw dapat ikabahala ang publiko sa viral infection dahil patuloy ang kanilang pagmumonitor sa mga posibleng kaso. Sinisigurado rin ng ahensya na mas paiigtingin pa nila ang kanilang Mpox guidelines. Ayon pa sa ahensya, paghuhugas gamit ang sabon at malinis na tubig ang mainam na panlaban sa virus. Dahil bukod sa close o intimate contact, maaari ring maipasa ang viral infection sa mga bagay gaya ng damit at utensils na ginamit ng isang pasyente o via fomite transmission, tulad ng urine at fecal-associated pathogens sa hangin. Halimbawa, dulot ng pagpa-flush sa toilet. Actually, hand washing ang mas importante. Kung nakahawak kayo ng tao or gamit ng taong may Mpox, yung intimate contact kasi nga. So hand washing will kill the bacteria. Bagaman hindi pa nire-require ng DOH ang pagsusuot ng face mask at pagka-quarantine, paalala ni Herbosa, agad na mag-isolate at magpa-test sa mga ospital kung makaranas ng mga sintomas ng Mpox. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Samantala, nagbabala ang Department of Health sa publiko hinggil sa panganib na dala ng mataas na antas ng sulfur dioxide emission mula Taal Volcano na nagdudulot ng volcanic smog o VOG. Ayon sa DOH, masama sa kalusugan ng VOG at posible rin umanong mauwi sa pangangati at pamumula ng mga mata, lalamunan at respiratory tract na posibleng lumubha. Depende sa konsentrasyon o tagal ng pagkakalanghap. Kaya, abiso ng ahensya, limitahan ang paglabas-labas kung hindi kinakailangan, isara ang mga bintana at pinto, magsuot ng N95 mask at uminom ng maraming tubig para iwas iritasyon. Patuloy namang minomonitor ng PHIVOLCS ang pag-aalboroto ng Taal Volcano. Isang bagong kaso na naman ng pangaharas ng China laban sa mga tropa ng gobyerno ang nangyari sa West Philippine Sea. Binangga ng Chinese Coast Guard kaninang madaling araw ang barko ng Pilipinas, dahilan para mapinsala ito. May balitang A to Z si Ian Maghanoy.
Kuha ang video na ito mula sa China Central Television o CCTV, ang state media ng China. Ang barko ng Philippine Coast Guard ang nasa kaliwang bahagi ng screen, habang nasa kanan naman ang barko ng China Coast Guard. Mapapansing nginusuan ng CCG vessel ang sasakyan ng Pilipinas hanggang sa banggain ang kanang bahagi nito. Sa isa pang footage, kita ring muntik nang tumagilid ang Philippine Coast Guard vessel mula sa impact ng pagbangga. Around 23 nautical miles from Escoda Shoal, hinarang ng mga Chinese Coast Guard. At unfortunately, meron pong tama yung ating mga sasakyang pandagat. Nangyari ang engkwentro pasado alas 3, Lunes ng madaling araw, habang bumabiyahe papunta sa Escoda Shoal ang dalawang sasakyan ng Pilipinas para sa resupply mission sa mga tropa ng gobyerno sa West Philippine Sea. Dahil sa lakas ng banggaan, nagtamo ang BRP Bagakay ng 3 talampakan na butas sa auxiliary room at nayupi rin ang starboard side nito. Habang mahigit 1 metrong butas naman ang tinamo ng BRP Cape Engaño at may tama rin ang engine exhaust ng barko. Mabigat po yung damage nung illegal, aggressive, coercive and deceptive maneuvers na ginawa ng Chinese Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas. Si Senator Grace po agad na kinundina ang irresponsableng pagmamaniobra ng China. Kinwestiyon naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang sinseridad ng Beijing sa mga mechanism para sa pagpapakalma ng sitwasyon sa rehiyon. Ang National Task Force for West Philippine Sea aminadong dismayado sa panibagong agresyon at paglabag sa batas ng China. We are bewildered, we are surprised, we are worried about what's happening. Akala namin yung preliminary understanding sa Ayungin Shoal, parang goodwill na yon para sa ibang lugar naman ng West Philippine Sea. Ay hindi na tayo masyadong gawan nitong mga dangerous maneuvers na ito. Una nang inakusahan ng China ang Pilipinas ng panghihimasok umano sa kanilang teritoryo. Sinisisi rin nila ang PCG dahil binaliwala umano nito ang babala ng China na nagsasagawa ng pagpapatrol. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Sa iba pang balita, niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang Northern Samar ngayong Lunes, bandang alas 11:39 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, na itala ang epicenter ng tectonic earthquake sa layong 34 kilometers hilagang kanluran ng Pambuhan at may lalim na 54 kilometers. Naramdaman ito sa iba pang bahagi ng probinsya maging sa mga karatig na bayan tulad sa bandang Bicol Region, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Capiz at Cebu. Wala namang naitalang pinsala ang lindol, ngunit inaasahan ng ilang aftershocks. Formal nang naghain si Sandro Mulak ng reklamong rape through sexual assault sa Department of Justice ngayong Lunes laban sa 2 independent contractors ng GMA7 na sina Jojo Nones at Richard Dode Cruz. Ayon sa ama ni Sandro na si Nino Mulak, nagkaroon na umano ng trauma ang anak at kinailangan sumailalim ng baguhang aktor sa psychological treatment. Sinabi rin nito na kahit papaano ay nabawasan naman ang bigat ng kanilang nararamdaman. Una nang itinanggi ng 2 akusado na may nangyaring sexual abuse sa batang aktor. Parang nakalumang-lumang sa dibdib dahil umabot na tayo sa araw nito. Ang bigat kasi nakikita mo yung anak mo araw-araw na nagsasuffer, hindi makakain, hindi makatulog. Abangan sa ating pagbabalik dahil sa tuloy-tuloy na tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Gobyerno, hinihimok ang mga Pinoy na nasa Lebanon na umuwi na ng bansa. At Department of Agriculture magsasagawa ng blood sampling sa mga baboy sa Batangas bago bakunahan ang mga baboy na negatibo sa African Swine Fever. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Tuloy-tuloy ang panghihimok ng pamahalaan sa mga Filipino na nasa Lebanon na umuwi na ng bansa. Lalo't lumalala ang tensyon sa pagitan ng grupong Hezbollah at ng Israel doon. May ilan na nga ang OFW na nakauwi na nitong weekend pero inaasahang madaragdagan pa ang bilang bago matapos ang linggo. Ang balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Patindi ng patindi ang sitwasyon ngayon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, isang Lebanese Shia Islamist political party at paramilitary group, sigalot na ilang dekada na at di pa rin humuhupa. Nito lamang Sabado, hindi bababa sa 10 kataong nasawi sa airstrike ng Israeli sa Southern Lebanon ayon sa Ministry of Health. Merong tension sa pakiramdam ng mga tao dahil nga palagi nagbabantay yung Israel against certain targets in Lebanon. Kaso hindi ibig sabihin delikado ang buhay nila. Pinapayo lang natin na habang pwede pa, sana makauwi na, ay iwasan muna yung Lebanon for the next few weeks or less. Kaya naman, hinihimok ngayon ng Department of Migrant Workers sa mga OFWs sa bansang Lebanon na umuwi ng bansa kung maaari, lalo't alert level 3 na ang sigalot sa dalawang bansa. There are about 3 or 4 major cities in the south of Lebanon and there are around less than 100 OFWs sa Talaan. So linilikas na rin sila para umakyat doon sa bandang gitnang bahagi sa Beirut, where most of our 11,300 OFWs Filipinos are. May mga nakahanda naman daw na shelter para sa mga Pinoy na magsisilikas. Gayunpaman, wala naman daw dapat ikaalarma sa kasalukuyang tensyon ayon sa Department of Foreign Affairs, lalo't nasa 85% umano ng mga Pilipino ay nasa Beirut o Northern Lebanon. Hindi ibig sabihin to na may cause for alarm na may gera na mismo sa buong Lebanon. Ang away yung ay limitado sa border between Israel and Lebanon kung saan nag-ooperate yung Hezbollah. Yung Hezbollah operatives kasi magpapatama ng missiles, papadala ng missiles sa Israeli towns across the border, babawi naman yung Israeli Defense Force, kaya hindi mapayapa doon. Dagdag pa ng DMW, may 17 OFW na nakauwi na sa bansa nitong weekend at inaasahan ng madaragdagan pa ito bago matapos ang linggong ito. Right now we have a pending roster of 1,000 and of the 1,000, tinawagan sila lahat at 45 said they're ready to come home this week. So habang maaga pa lang na nanawagan kami, kung pwede, may voluntary repatriation program tayo, bayad ng gobyerno, pagsamantala nyo habang bukas pa yung airport. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nagsorry si Senator Ronald Bato de la Rosa kay House Committee on Human Rights Chairman at Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop. Kaugnay ito sa naging pasaring ng senador hinggil sa mga anyay kongresistang nasa Quad Committee na nagsasagawa ng House Inquiry ukol sa koneksyon ng Pogo sa nagdaang drug war ng Duterte administration. Matatandaang bumuelta si Acop laban kay de la Rosa na siya raw umano ang tunay na tinatawag na oportunistang lapdog. Yan ay dahil umano sa pagkapit ng senador sa kapangyarihan ng nagdaang Duterte government na anyay naglunsad ng madugong drug war laban sa mga walang kalaban-laban na mga target. Sorry kung nahagip ka doon sa sinabi ko. I did not intend to mean it ikaw yun. Samantala, inaasahan na ni Vice President Sara Duterte na posibleng mayroong magsampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa pangalawang Pangulo, itinuturing niya ito umanong isang political harassment. Lalo't nadadawit ang kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte at asawa niyang si Attorney Mans Carpio sa 11 billion peso drug shipment noong 2018. Binigyang diin ni VP na hindi siya magbibigay ng komento para sa kanyang kapatid at asawa. Matatandaang inakusahan siya ni dating Customs Intel Officer Jimmy Guban na konektado umano sina Duterte at Carpio sa smuggling ng mahigit 300 kilong shabu na nakasilid sa magnetic lifters. Samantala, sinabi naman o naglabas naman ng pahayag si Attorney Mans Carpio at sinabing walang basihan o katotohanan ang alegasyon ni Guban sa kasagsagan ng pagdinig ng House Quad Committee.
Magsasagawa ang Department of Agriculture ng blood sampling sa mga baboy sa Batangas bago simulan ng pagbabakuna para sa mga alagang baboy na negatibo sa African swine fever. Sa ilang palengke naman, tumaas ang presyo ng mga karneng alternatibo sa baboy. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Hindi muna itutuloy ng Department of Agriculture ang pagtuturok ng bakuna kontra African Swine Fever o ASF sa mga baboy sa Batangas sa Martes, August 20. Ayon sa DA, sa halip ay blood sampling muna ang gagawin sa mga baboy sa bayan ng Lobo. It will take some time bago malaman natin yung resulta. As soon as malaman natin yung mga lugar, farms na negative sa ASF, doon mag-start na yung ating bakuna. Nasa bansa na rin ang 10,000 doses ng ASF vaccine na gawang Vietnam na gagamitin naman sa Batangas na kasalukuyang nasa state of calamity. Voluntaryo ang gagawing pagbabakuna. Patuloy naman ang pagtumal ng presyo ng karning baboy na abot sa 60 pesos kada kilo ang binaba. 300 na nga lang ayaw pa rin nila. Mayroon mo ibili mang ilan lang, kukunti. At yung madaming tira Bagamat una nang sinabi ng DA na hindi nakakahawa ang ASF sa tao, binawasan nilang consumers ang pagbili ng karning baboy. Alternative. Bumibili rin ako ng baboy pero pag nakita ko maganda, and mostly I buy it in supermarket. Baga para for safety na rin? Yes. Tumaas naman ang presyo ng ilang alternatibong pagkukunan ng protina gaya ng buong manok na 210 pesos ngayon, habang tumaas naman ng 10 piso ang choice cuts. Mataas pa rin talaga siya. Kasi hindi katulad dati ng bentahan talaga namin, pwede kayo magbigay ng 190 sa buo, pwede kayo magbigay ng 200. Sa karning baka naman, tumaas din ng hanggang 20 pesos. Ang itlog, tumaas ng 3 pesos kada tray. Gawa ng, di ba may na yung sa baboy, may ASF. O di mas nila yung itlog, mas bet nila. Gayunman, hindi pa rin nila nakakaapekto sa presyo ng kada piraso nito. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Ininspeksyon ng Department of Agriculture at ng Bureau of Customs ang warehouse na naglalaman ng mga smuggled na agri-goods na nasa Batsan, Navotas at Maynila noong Lunes. Nanguna sina Agri Secretary Francisco Tiu Raurel Jr., Customs Commissioner Bienvenido Rubio, Navotas Representative Toby Tiangco at Mayor John Ray Tiangco sa paggalugad ng iligal na warehouse na naglalaman ng toneladang puting sibuyas, carrots, kamatis at mushroom. Nagkakahalaga umano itong 30 million pesos o higit pa. Plano ng DA na maghain ng appropriate request sa Korte Suprema para payagan na maibenta ang mga ito sa pamilihan, katulad ng sa Kadiwa Store. Well, dahil sayang nga to, yun ang gagawin natin today para makita kung pwede pa to at we will file the appropriate request sa ating korte na pwede pa to mabenta at malamang sa Kadiwa natin ito ibenta kung sakaling payagan. Labis ang panghihinayang ni Pinay gymnast Levi Jung Rui Vivar sa hindi pag-imbita sa kanya dalawa pang Pinay gymnast na sina Alea Finnegan at Emma Malabuyo sa Pinoy Olympians Grand Homecoming Parade noong August 14 sa Maynila. Sa Instagram post ni Rui Vivar, sinabi niyang tinanong niya si Cynthia Carrion, ang Pangulo ng Gymnastics Association of the Philippines, patungkol sa ikinakasang Engrandeng Heroes Parade. Pero sagot ni Carrion, para lang daw ito sa mga nakasungkit ng medalya. Kaya laking gulat ng atleta nang makita ang iba pang Pinoy Olympians sa Malacanang Courtesy Call kung saan sila pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging sa mismong parada. Anya, nasaktan siya sa nangyari dahil marami rin naman silang sinakripisyo para irepresenta ang Pilipinas sa Olympics. Pero hindi man lang sila naimbitahan sa once-in-a-lifetime na pagdiriwang. Gayunpaman, excited pa rin si Rui Vivar na patuloy na irepresenta ang bansa at magsilbing inspirasyon sa bagong henerasyon ng Filipina gymnasts. Susunod, Zoe Broadcasting Network at A to Z nakisaya sa Kapamilya Caravan sa Davao City nitong weekend. Mga tiniliang Kapamilya stars, sino-sino kaya? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Nakisaya ang Zoe Broadcasting Network at A2Z sa Kapamilya Caravan sa Davao City nitong weekend. Todo hiyawan ang marami nating kababayan, lalo't personal nilang nakita ang kanilang paboritong Kapamilya Stars na nakifiesta rin kasabay ng Kadayawan Festival. Kung sino-sino ang mga yan, heto ang masasayang kaganapan sa balitang A2Z ni Lane Garcia. Madayaw, Davao! Malakas na hiyawan at palakpakan. Ganyan kainit ang pagsalubong ng ating mga ka-A to Z sa Davao City sa Kapamilya Caravan sa G-Mall of Toril nito lamang Sabado. Punong-puno ang venue, kitang-kita ang excitement at kasiyahan. Of course, bumida on stage ang balitang A to Z showbiz reporter, the one and only Lane Garcia. Well, that's me naman! Pagpapakilala pa lang, hindi na magkamayaw sa paghiyaw para sa mas mapalakas pa nating programang Balitang A to Z. Hindi rin nagpahuli ang ating mga ka-A to Z Davaoeños sa games na lalong nagpasaya sa caravan. Habang naghihintay naman ng iba sa pagdating ng Kapamilya Stars, nanguna ang A to Z at Light TV sa pagbibigay serbisyo tulad ng pamatid uhaw sa marami ang healthy sugarcane juice. Kinaaliwan din ng mga pakulong booth ng Kapamilya gaya ng High Street Ice Cream, Kapeng Sagrado at libreng gupit ni Tanggol. Dumagundong naman ang crowd sa pagharana ni KD Estrada at Jello Marquez. Kilig to the max naman ang hatid ng real-life couple na sina Jane Oineza at Arky Bagatsing. Inabangan rin ang cast ng Pamilya Sagrado na sina Aliana Angeles, Daniela Straner, award-winning actor John Arcilla, at Kylie Echari na todo pakilig sa mga girls. Present din ang cast ng High Street sa pangunguna ni Andrea Brillantes na nakijamming pass sa mga fans. Nag-ikot-ikot at namigay rin ng A to Z kasama ang Light TV ng stickers para sa mga kababayan nating Davaoeños. Dahil dito sa A to Z, kumpleto tayo! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa American animator at entrepreneur. Walang iba kundi si Walt Disney. Ayon kay Disney, pagkatapos ng ulan, muling lilitaw ang araw. May buhay. Pagkatapos ng hinanakit, siya pa rin ang mananatili. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!